now tuning in to Kilabot Pinoy Horror Stories, the podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify. Mga repakol, nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code Kuya Totoy to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it, Klook it! Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasabi ang Gabi ng Lagim. Sa undas. Magandang araw sa inyo, mga repakol. Ako nga pala, si Kuya Totoy, ang boses sa likod ng Kilabot Pinoy Horror Stories. Naniniwala ba kayo na tuwing sasapit ang undas o November 1, mas nagiging aktibo at galak ang mga kaluluwa dito sa ating mundo? Pinaniniwalaang mas nagiging manipis ang boundary ng mga buhay at patay sa araw na ito. Ibig sabihin, mas madali para sa mga espiritu na makipag-ugnayan sa mga buhay sa araw na ito. May ilang mga tao ang naniniwala na mas malamang na magpakita ang mga espiritu sa araw ng mga kaluluwa. Bagamat ang ilang kaluluwa ay nagpaparamdam sa kanilang mga mahal sa buhay, mayroon ding iba na hindi matahimik na gumagambala sa mundo ng mga buhay. Sa episode na ito, matutunghayan natin ang mga nakakakilabot na mga karanasan ng ating mga masusugid na tagapakinig ngayong Gabi ng Lagim sa undas. Handa ka na ba? Kung oo, nandito na ang mga kwentong tampok ngayong araw. Gabi ng Lagim Sa undas. Ako nga pala si Jake. Naniniwala ba kayo na kadalasan daw namamalagi ang mga kaluluwa sa mga bagay na importante o naging parte na ng buhay nila? Mga bagay na di nila mapakawalan o kaya naman mga alaala na di nila malimutan. Ito ay istorya ng lola ko at ang mga iba pang nakakulong sa kanyang kama. 2002 yon nung madiagnose ang diabetes ang aming lola.
Masungit nga siya nung kalakasan niya pero siya kasi yung tipong magagalit para ipakita niyang mahal ka niya. Madalas kami sa ospital noong mga panahon na yun. Nagbabantay, nag-aalaga, hanggang sa dumating na nga ang araw na kinailangan na niya kaming iwan. Siyempre, masakit ito para sa pamilya namin pero kinailangan din namin mag-move on. May mga bagay si Lola na nasa amin pa din noong mga panahong yun. Kabilang na dito ang isang kama, yung mga kama sa ospital, yung reclining bed. Binili yun ng tita nila dahil bago siya nawala, gusto niya sanang umuwi. Marahil ayaw niyang bawian sa ospital. Yung kama ay nasa second floor ng bahay. Wala namang gumagamit nito kasi may mga kanya-kanya naman kaming kwarto. Kung minsan nga linalagyan na lang namin ng mga damit na tinitiklop yun. Ilang buwan pa, nagkaroon din kami ng kasambahay. Bata pa nga siya siguro mga nasa 18 lang kung tama ang pagkakaalala ko. Tawagin na lang natin siyang Ate Gina. Kalaro namin siya ng mga pinsan ko at gaya ng mga iniisip nyo, doon siya natutulog sa kama ni Lola. Nung unang stay niya, wala naman siyang reklamo. Magaan ang tulog sa gabi, pati na rin sa hapon. Madalas ding bukas ang ilaw niya sa second floor para naman kung kailangan namin siya, madali siyang hanapin. Akala namin okay na siya ng mga panahon na yon, pero nagkamali pala kami. Isang gabi, nagkwento na siya sa amin. Isang hapon daw habang kami ay nagsisiesta, na naginip siya na may mga humahawak daw sa kamay at sa paa niya at nilulubog siya sa kama. Iniisip nga niyang bangungot lang ito pero paulit-ulit na nangyayari. May mga panaginip din daw siya na parang may mga taong nakatingin sa kanya. Ipikit mo yung mga mata mo habang nakahiga ka. Tapos, dudungaw ako sa ibabaw mo ha? Nakikita mo ba yung hugis ko? Pinagawa niya sa amin to dahil malakas ang ilaw sa second floor. Maaaninag mo agad ang hulma ng tao pag dumudungaw siya sa'yo. Madami sila. Para bang nakasilip tapos nagbubulong-bulungan. Hindi alam ni ate na ang kamang yon ay isang kama sa ospital. Minsan natutulog siya. Paggising niya ay nakaangat na yung kama. Hindi naman namin ginagalaw yung recliner noon dahil wala namang gumagamit at di rin naman kailangan ni ate yun. Nakakapagtaka talaga kung minsan daw ay parang tinatakpan ng kanyang mga mata. Yung mga palad daw ay dahan-dahang bumababa sa nakapikit niyang mata. Isang gabi habang naka-day off si ate, sinubukan naming matulog doon ng pinsan ko. Siguro dahil curious na rin kami. Yung mismong panaginip ni ate na parang idinidiin siya sa kama ay naramdaman ko din. Pero marahil ang gusto niyang ipaliwanag noon ay iginagapo siya sa kama. Yung parabang narabis o sa mental. Gustong-gusto kong kumawala ng mga oras na yun. Ito rin siguro yung tinatawag na sleep paralysis. Wala akong magawa. Natataranta na ako noon hindi ko mamulat ang aking mga mata. Naaaninag ko din ang mga hugis ng tao sa aking ibabaw. Para silang nagdidiskusyon at napakadami nila. Habang ako'y nagpupumiglas, bigla ko na lang naramdaman ng isang dampi ng kamay. Tinakpan nito ang aking mata at dumilim kahit ako'y nakapikit. Bigla nitong hinaplos ang aking noo, hinahawi ang aking buhok pataas at dahan-dahan akong napakalma. Tumulo na lang ang aking luha dahil sa lungkot. Si Lola. Kunento ko to sa aking pinsan nung umaga at nagulat na lang kami dahil parehas ang aming napaniginipan. Hanggang sa huli hindi niya kami pinabayaan. Ngayon wala na sa amin ang kamang yon. Di na namin alam kung nasa na pero isa lang ang alam ko. Kung may mga bagay na di maiwan ng mga namamaalam, may mga tao din pala silang nais proteksyonan. Gabi ng Lagim. Sa Ondas. Isa to sa nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko. Taga Rizal ako pero di ko nasasabihin kung saan yung specific place. May sakit kasi ako noon na ubo, sipon at lagnat. Halos 1 week na rin yun kaya dinala ako ng parents ko noon sa ospital sa Concepcion, Marikina, August 2009. Since malapit lang din kami doon at private hospital naman yun. Pagdala sa akin doon ang sabi ng doktor, "Ma'am, hindi po kaya ng gamot lang para gumaling agad yung anak nyo. Required po siyang makonfine dito sa ospital." Kahit ayoko makonfine at pinipilit ko kay mama na umuwi na kami, no choice ako, kailangan talaga ako makonfine. So yun na nga. Pinahiga ako sa hospital bed para malagyan agad ang swero. Diyos ko, ang creepy lang. Kasi yung katapat ko na sinugod din sa ospital, patay na pala. Binangungot daw yata. Nire-revive na lang daw ng ilang hours para tignan kung may chance pang mabuhay. Tapos ilang minuto na yung lumipas, sinukuhan na siya ng mga doktor.
May sinabing time of death etc. Tas tinalokbuhan na siya ng kumot sabay dala na sa morgue sa first floor ng ospital. Ako naman, na-confine nga, dinala naman sa fourth floor ng ospital kaso di private yung room. Kasi puno na lahat ng private room simula first hanggang third floor ng ospital. Ang nakakatakot pa, ako lang yung na-confine doon sa buong fourth floor. At ang talagang creepy pa, katabi ko yung abandonadong morgue. Kitang-kita pa kasi transparent lang yung divider ng public room na pinaglalagyan ko at nung abandonadong morgue. Pero di ko na inisip yung takot ko. Buti na lang may TV doon kahit public room. Noong mga 11 PM, matutulog na kami ni Mama. Siya lang kasi bantay ko nung time na yon. May babaeng biglang pumunta sa room ko, tas sabi niya sa amin ni Mama, "May kakaiba ba kayong nararamdaman dito? Lalo na't katabi niyo pa yung morgue dati. Mag-ingat kayo. Marami kasing sabi-sabi na may nagpakamatay dyan at may espiritu ng demonyo. May paghala-gala ring bata dito sa fourth floor na di matahimik ang kaluluwa." Tapos sabi ni Mama, "Ate, wag naman kayong manakot ng ganyan. Gabi pa naman ngayon at kami lang yun nandito." Sabi naman ng babae, "Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta nagbigay na ako ng babala sa inyo. Magdasal kayo bago matulog." Tapos umakyat yung nurse sa room namin para i-check sa thermometer kung may lagnat ako. Tinanong siya ni Mama, "Miss, totoo ba talaga yung mga kwento dito?" Sabi ng nurse, "Basta ang alam ko po, dyan sa abandonadong morgue na katabi nyo dinadala yung mga namamatay sa mga aksidente. At dito rin sa fourth floor binuburol dati kapag may namamatay." Kita ako sa mata niya ang takot habang nagkukwento siya. After nun, natulog na kami ni Mama. Nung nagising ako mga 1 AM siguro yun, parang may nakita ako sa screen nung morgue na anino na gumagalaw. Wala namang tao at batang tumakbo paalis sa room ko. Siyempre takot ako nun. Bigla akong ginising si Mama nung time na yun. Sabi niya magdasal na lang daw ako at kalimutan ko ano man yung nakita ko. Pero hindi pa doon natatapos yung nakakatakot kong naranasan sa ospital na yun. Around 3 AM nagutom si Mama. Nakalimutan niya kasi magbaon ng pagkain. Siyempre kailangan niya lumabas para bumili ng pagkain. Sabi niya sa akin hintayin ko siya. Bibili lang daw siya ng pandesal pero saglit lang daw siya. Ipikit ko na lang daw mata ko para wala akong makita. Natatakot ako nun. Sabi ko sa kanya wag na siyang bumili or hintayin niya ng mag-umaga bago bumili. Pero ayaw niya pa rin magpapigil. Bumaba siya para bumili. Tapos yun nga, takot ako. Pinipilit kong ipikit yung mata ko habang pinagdadasal na umakyat na ulit si Mama para may kasama ako. Pero di ko magawa kasi iba pa iramdam ko. Parang may hihila sa akin sa kama. Tapos pagdilat ko, may nakita ako sa screen ng morgue na 2 pulang mata at ang lakas ng kalampag ng pinto sa morgue. Bakal na screen pa yun. Nakita ko ulit yung anino habang naririnig ko yung boses na pabulong. Yung tipong nananakot na di ko maintindihan yung sinasabi. Yung batang babae patakbo-takbo sa tabi ng room ko. Di ko lang makita yung mukha pero yung boses niya rinig ko rin. Halo-halong boses yung naririnig ko tapos kumikislap pa yung ilaw. Hindi ako makasigaw. Parang bang may pumipigil sa akin. Nagdadasal na lang ako nun sa isip ko habang umiiyak na takot. Pagkatapos nang dumating na rin sa wakas si Mama, nakita niyang umiiyak ako. Di ako makapagsalita nun dahil akala niya sa mga kwento lang ako umiyak. Pero hindi ko nakwento sa kanya yung nakakatakot kong naranasan dahil baka di niya ako paniwalaan. Ilang araw ko naranasan yung pangyayaring yun. 1 week kasi ako na-confine sa ospital na yun . Noong mga panahong yun, pinapanalangin ko na wag na sanang sumapit yung dilim. Gabi ng lagim. Sa Wakas. Hi Kuya Totoy and sa listeners ng Kilabot Horror Stories. I'm Jane, 22. It happened about 5 years ago nang kunin ako ng pinsan ni Mama na si Tita Mel. Para magtrabaho sa kanila pansamantala para makaipon ako ng pang-aral ko sa college. Sila Tita Mel nakatira sa isang village somewhere in Bacolod with her mother. Kakaseparate pa lang niya sa asawa niya noon when she found out that she was pregnant again. 3 months lang after she gave birth to her eldest child, Mara. Kaya naman nung ipinanganak niya yung bunso, pinangalanan niya itong Marco. Kasi parang totoong kambal na yung dalawa. Hindi lang dahil sa lapit ng mga edad nila, pero dahil din sa parehong birthmark nila sa noo. Dahil sa super demanding ng work ni Tita Mel, halos gabi na nga lang niya makita yung dalawa. Ako yung nakatokang mag-alaga kay Marco at si Nanay Paz naman, na nanay ni Tita, kay Mara. Si Marco yung baby na napakadaling alagaan kumpara kay Mara. Kumbaga,
Hindi sakit sa ulo. Makaka-relate siguro dito yung mga nag-alaga na din ng kapatid or relatives nila. Maraming bata malilikot o kaya naman laging hinahanap yung mga magulang. Pero si Marco, hindi siya basta-basta umiiyak. Or should I say, I've never seen him cry. Not even once. At first, syempre, thankful ako kasi hindi niya ako pinupuyat sa gabi. Kaya ang ginagawa namin ni Nanay Paz, every time na iiyak si Mara para magdede o kaya kailangan magpalit ng diaper, isinasabay na lang namin timplahan siya o kaya naman tingnan din yung diaper niya kung kailangan ng palitan. Pero habang tumatagal, napapansin ko padagdag ng padagdag yung mga weird things na nangyayari. I think mag-iisang taon na siya noon. Every time tuwing tanghali, routine na napatulugin yung mga bata sa playroom nila. Yung buong floor na yon puro foam para baby friendly at iwas disgrasya. Sumasamay din akong umidlip minsan para makapagpahinga. Siguro mga around 30 minutes to 1 hour pa lang akong tulog nun nung naramdaman ko na parang may nagmamasid sa akin. Alam mo yon, yung parang kahit na naginip ka, feeling mo may nanonood sa'yo. Kaya naman dali-dali kong minulat ang aking mga mata. Pagdilat ko, eksakto naman ang pagsara ng mga mata ni Marco. At nakahiga na siya facing my direction. Mula nun, araw-araw ay ganun na yung nangyayari. I felt that he's watching me while I'm sleeping. Tapos, kapag gigising na ako, sabay naman ang pagpikit niya na parang nagtutulog-tulugan lang. Akala ko nun, I was just imagining things. Kaya ang ginawa ko, one time, para mapatunayan ko kung guni-guni lang ba yun o hindi, kahit gising na ako, hindi ko minulat ng todo yung mga mata ko. But enough for me to see him. Oh shit! Totoo nga! Grabe yung pintig ng puso ko nun. He's staring at me with a half smile, smirking. Yung ngiti na parang may binabalak. Hindi man lang siya kumukurap. Sobrang kinilabutan ako dahil doon. Kahit nga ngayon, tumatayo yung balahibo ko eh. Kaya ang ginawa ko, tumayo ako bigla tapos tumakbo sa may pinto. Alam ko normally sa mga bata, kapag may biglang ganong reaksyon, magugulat sila at iiyak. Pero si Marco, niwala akong narinig na kahit na ano sa kanya. Pagligon ko sa kanya, nakatihaya na siya at nakaturo yung ulo niya paharap sa akin. Nakatingala siya. At titig na titig sa mga mata ko. Nakangisi, parang ngiti ni Joker. Pinapadyak-padyak niya yung mga paa niya, palit-palitan kaya dahan-dahan na siyang umaandar papunta sa akin. Nakataas din yung dalawa niyang kamay na parang gusto niyang kargahin ko siya. Pero bago pa man siya makarating sa akin, kasi nga sobrang takot na ako, inila ko siya sa loob ng room. Saka ako kumaripas ng takbo papunta kay Nanay Paz. Hindi ko kwento sa kanya yung nangyari pero sinabi ko na lang, tingnan niyo muna po sandali si Marco kasi naiihi ako. After nun, hindi ko na hinayaang maiwan kami ni Marco sa iisang lugar. Kasi naging iba na yung pakiramdam ko sa kanya eh. At lagi na lang siyang nakamasid sa akin. Every time I'm staring at him, he just stares right back at me. And have this freaking half smile na parang sinasabi na, I know what you're thinking. One time, monthly check-up ni Marco noon. Usually kasi si Tita Mel, Mara at Nanay Paz yung sumasama sa kanya. Tapos ako maiiwan sa bahay pero this time, may importanteng gagawin si Tita Mel, may meeting siya. Tapos may lagnat naman si Mara, so I have no choice but to accompany Marco to his pedya.
Dahil malapit lang yung clinic ng pedi niya sa village, nilakad na lang namin yun. Ginamit ko yung baby carrier niya, yung stroller, tapos pinosisyon ko siya paharap sa kalsada. Along the way, parang kakaiba yung kinikilos ng mga asong nadadaanan namin. Usually kasi kapag naglalakad ako mag-isa, di naman ako tinatahulan. Pero nung araw na yon, para silang nakakita ng isang bagay na kinakatakutan nila. Panay tahol sa direksyon namin ni Marco. At yung iba naman, parang umiyak ng paungol. Kaya nung pabalik na kami, sumakay na lang kami ng tricycle kahit sobrang lapit lang nun. Nung mga 3 years old na siya, lalong nadagdagan yung takot ko sa kanya. Maging si nanay pa sa tita Mel ay ganun na din. Hindi na namin sila hinahayaang maglaro nang wala ang isa sa amin ni Nanay Paz. Kasi nung minsang malingat kami sandali, bigla na lang umiyak ng napakalakas si Mara. Tapos meron na siyang malaking bukol sa noo. Every morning din, meron siyang mga kalmot sa braso o kaya naman mga pasa sa katawan. Kapag tatanungin siya ng mami niya kung napaano yun, she just bows her head. Tapos pasimpleng titingin kay Marco. Si Marco naman pasimpleng nakatingin sa akin, wearing his freaking smile again. Dahil sa pag-aalala, pinalagyan ni Tita Mel ang CCTV yung playing room at bedroom nila. Every night I make sure na bago ko sila iiwanan sa room nila, tulog na sila parehas. Yung monitor ng CCTV naka-install sa room ko. Kaya every midnight na magigising ako para mag-CR, lagi kong sisilipin yung monitor to check them. Most of the time, I always see them playing, running around their room. And there were also times naman na they are just sitting on their bed. Tapos it seems like they are talking about a very serious matter. Pinakita ko yung mga recorded video na yon kay Tita Mel. Kaya kinaumagahan, kinausap niya yung mga bata kung bakit gising pa at naglalaro pa rin yung mga ito kahit na gabing-gabi na. Mara just replied, "Ask him." Tapos sabay turo kay Marco. Tapos si Marco naman, he'll just shrug his shoulder and then smile. Pinagsabihan sila ni Tita na wag na maglalaro sa madaling araw. One night, wala si Nanay Paz noon at tinalaw yung kapatid niya na may sakit. Naalimpungatan ako dahil may narinig akong nabasag. Pag ganong nagigising ako, nakasanayan ko lang tingnan yung monitor nila para i-check yung mga bata. Then I saw Mara in the corner of the room. Nakayukyuk sa may cabinet. Pilit niyang sinisiksik yung sarili niya doon. And she's crying na parang takot na takot. Tapos gumalaw yung camera. Tumutok yun sa uluhang bahagi ng kama. And from there, I saw Marco holding a broken piece of flower vase in his hand. Then, he's slowly walking towards Mara's direction, wearing this scary half smile. Gabi ng lagim. Sa Ondas. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jasper at ito ang kwentong kilabot ko. Dahil malapit na yung birthday ko, nag-usap-usap kaming magkakaibigan kung anong magiging plano. Dahil matagal ko ng pangarap makaakyat ng bundok, kaya sinabi ko na mag-trekking na lang kami at ang Mount Cristobal ang napili namin. Hiningi ko kay mama yung pera na sana ipangahanda at gamitin ko na lang pang budget. Bali, 3 kaming magkakaibigan. Si Jake, Brian at ako. Si Jake ang may kaya sa aming magkakaibigan. Kaya nakakotse kami. Toka-toka kami. Si Brian sa panggas, ako sa pagkain,
at si Jake sa iba pa naming gagamitin at sasakyan. High school friends ko sila. Dahil magkakaiba ang gusto naming kuning kurso sa college, naghiwa-hiwalay kami. Pero kahit ganon, hindi pa din nawawala yung bonding namin kapag may free time. At masasabi ko na ito na ata yung pinaka-the best na mangyayari sa birthday ko. Dahil hindi in good terms sa mga kamag-anak namin kaya walang nagpupuntang mga pinsan or kamag-anak tuwing magba-birthday ako. Madalas si Jake at Brian lang ang bisita ko kapag may free time sila. Tsaka si mama at papa. Minsan, hindi na ako nagpapahanda at nagsisimba na lang. Bukod sa nakapag-road trip na kami, 1 week ko pa silang makakasama. Ewan, sobrang saya ko kasi kapag kasama ko sila, sila yung palaging andyan sa akin kapag may problema ako at may kailangan. Hindi sila naging bad influence sa akin. Never pa nga kaming tumikim ng alak at sigarilyo. Dahil pangako namin sa isa't isa na sabay-sabay kaming tatanda at mamamatay. Walang mauuna. 6 a.m. na nang nag-umpisa na kaming mag-asikaso ng mga dadalhin namin. Nahati sa 3 grupo. At sa pangatlo kaming grupo magkakaibigan at kami lang yung member. Yung guide namin ay doon na lumaki sa paanan ng Mount Cristobal kaya kabisado na niya ang bundok. Bago kami umakyat, pinaalalahanan niya kami na bawal magingay at huwag mag-iwan ng kalat habang paakyat ng bundok. Nagdasal muna kami, pagkatapos pumila na kaming lahat at naghanda sa pag-akyat. Karamihan, mga kasabay namin puros babae. Konti lang yung lalaki. Tinitingnan ko sila isa't isa. Makikita mo excited silang lahat maliban sa akin. Dahil nung nasa biyahe pa lang kami, nag-research na ako sa bundok para kahit papano may background kami. Nagulat ako sa mga lumabas dahil kadikit sa pangalan ng Mount Cristobal ay Devil's Mountain. Nag-research pa ako about doon kung bakit siya tinawag na ganon. Kinalabutan ako sa mga nabasa ko. Kaya nagdalawang isip ako kung tutuloy kami o hindi. Pero dahil sa malapit na kami, nonsense pa kung atas kami. Pumito na yung leader ng unang grupo at nagsimula na kaming maglakad. Habang naglalakad kami paakyat, nagsalita yung leader namin na huwag kaming maingay at sundin lang ang utos niya. At makakababa kami ng ligtas. Napakunot ng unoo yung mga kaibigan ko habang ako tahimik lang na nasa likod. Naalala ko na naman yung nabasa ko. Mas pinili ko na lang maging positive na hindi sana sa amin mangyayari yung nabasa ko dahil espesyal yung araw na to at ayaw kong maging killjoy sa mga kaibigan ko. Habang naakyat kami, hindi ko mawasang palingalinga sa paligid dahil parang may mga kasunod kami. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo at nakatago lang sa kung saan. Hiniram ko din lang kay Jake yung camera niya para kumuha ng mga litrato namin. Mauubos na lang ata yung film ng camera dahil sa litrato naming 3 magkakasama. Hindi pa ako nakakuha ng litrato ng paligid. Agaw pansin yung mga matatabang puno na may malalaking ugat at huni ng mga ibon at sariwang hangin. First stop namin dahil pagod na yung iba, kumain daw muna kami. After a few minutes, nagsimula na uli kami maglakad. Napansin ko yung mga naiwang kalat ng mga ibang grupong nauna sa amin. Buti yung guide namin may dalang trash bag at doon pinalagay sa amin yung mga lagayan ng pinagkainan namin. Naiinis ako dahil yung pa naman yung mahigpit na bilin na huwag mag-iwan ng kalat. Naagaw yung atensyon ko ng ingay na ginawa ng una at pangalawang grupo. Tawanan sila ng tawanan. Nagsisigawan pa sila dahil yung iba nauhuli at pasigaw pa nilang tinatawag. Maya-maya, bigyan na lang may malakas na alulong kaming narinig. Nagpatigil sa aming lahat.
Parang sa aso na alulong sa gabi. Narinig ko yung leader namin na hindi maganda ang nangyayari. May nagambala daw kaming bantay. Tumigil kami saglit at nagpatuloy pa din sa pag-akyat. Hindi na dapat tutuloy yung grupo namin kaso mareklamo yung mga naunang grupo kasi masasayang lang daw yung pera at pagod nila. Kaya nagpatuloy pa din kami at wag na lang daw namin pansinin yung narinig namin. Napansin ko na parang hinaharangan ng mga ulap at puno yung sinag ng araw. Kaya kahit maliwanag, parang ang dilim pa din ang paligid. Nang bigla na lang akong bumunggo sa likod ng kaibigan ko. Dahil sa nakatingala ako, hindi ko napansin na bumagal na pala yung lakad ng grupo namin. Medyo lumalayo na din kami sa una at pangalawang grupo. Tinanong ko yung leader namin bakit tayo nagpaiwan. Sabi niya, hindi na daw maganda kung tutuloy pa daw kami dahil nga may nagambala daw kaming bantay. At sinasadya daw nitong padilimin ang paligid para maligaw at hindi na makabalik yung mga naakyat at ayaw niya na daw kaming magaya doon. Naalala ko yung nabasa ko na article. Meron daw mga trekkers na hindi na daw nakakabalik dahil naligaw daw ito. At kung may maswerte man daw na makabalik, wala na daw sa katinuan yun. Kaya sinunod na lang namin si kuya. Pagdasal na lang daw kami at humingi ng tawad at hintayin na maging normal ang paligid. Madilim at tahimik ang paligid, yung tipong walang sounds. Wala kaming marinig ng huni ng mga hayop o ingay ng paggalaw ng mga dahon gawa ng hangin. Sa tagal namin nag-aantay, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Ganon din yung mga kaibigan ko. Pagising ko, wala na yung leader namin. Kaya ginising ko na din sila Jake at Brian. At nakita na lang namin yung leader namin na naglalakad pa palayo. Kaya nagmadali kami sa pagsunod sa kanya. Kaso sobrang bilis niya maglakad. Kahit anong sigaw namin, hindi siya nahinto. Tapos bigla na lang siya lumiko sa malaking puno. Pagdating namin doon, wala na siya. Kaya nagulat kami. Natakot na kami. Parang pinaglalaruan na kami ng mga nilalang na hindi namin nakikita. Baliktarin daw namin yung mga suot naming damit, sabi ni Jake, para daw hindi kami maligaw at makabalik. Inabot na kami ng gabi pero kahit na sino wala kaming makita. Buti na lang meron kaming flashlights na dala. Tiningnan namin yung cellphone namin, walang signal. Sa paglalakad namin, nakakita kami ng kubo. Mukhang may tao dahil may usok na nanggagaling doon. Kakatok pa lang sana ako nang may lumabas na matandang lalaki. At tinalok kaming pumasok sa loob. Maaliwala sa loob ng kubo. Nakakapagtaka dahil walang gaanong gamit. Pinaupo niya kami sa malaking higaan na gawa sa kawayan. Binigyan niya din kami ng maiinom. Yung baso gawa sa biniyak na nyog. At sinabi sa amin na doon na lang daw kami magpalipas ng gabi dahil hindi na daw maganda kung gagabihin kami sa paglalakad. Ituturo niya na lang daw sa amin yung daan pauwi. Binigyan niya din kami ng tubig na panglinis ng katawan na galing sa malaking banga. Parang familiar yung banga kasi parang nakakita na ako ng ganon sa museum nung nag-field trip kami. Habang naglilinis, hindi ko maiwasang mag-guilty sa sarili ko at sa kanila. Sinabi ko na kasalanan ko kung hindi lang sana sa ganitong idea ko, wala sana kami sa ganitong sitwasyon. Hindi nila ako sinisi at hindi sila nagalit sa akin. Total nga daw, parang adventure pa daw. Hindi ko maiwasang hindi maiyak dahil yun yung pinakagusto ko sa kanila. Never kami nag-away dahil mas pinipili namin na intindihin ang isa't isa kaysa sa mag-away at magsisihan. Napakaswerte ko sa kanila. Dahil sa sobrang pagod,
nakatulog kami kaagad. Kinabukasan pagising namin, nagulat kami dahil sa lupa na kami nakahiga. Nagtaka kami dahil wala na yung kubo. Nag-ayos na kami kaagad at nagsimula na ulit maglakad. Nang makita namin yung matandang lalaki na naglalakad, sinundan namin siya. Naging lakad-takbo yung ginawa namin. Nakakapagtaka dahil ang bilis niya maglakad para sa edad niya. At kahit anong gawin namin, hindi namin siya maabutan. Hanggang sa makakita kami ng trail sa lupa. Nakita uli namin yung matandang lalaki at sinenyasan niya kami na pumasok sa malaking butas na gawa sa katawan ng puno. Nag-alinlangan kami sa pagpasok pero sinabi niya sa amin na magtiwala kami sa kanya na makakalabas kami at makakabalik kami kung saan kami nanggaling. Nginitaan niya kami. Nagtinginan kaming magkakaibigan pero paglingon namin sa kanya, wala na siya doon. Nagtaka kami pero sinunod pa rin namin yung sinabi niya. Pagkapang namin tinahak yun. Sa paglabas namin, nakarating kami sa open field kung saan kami nag-start sa pag-akyat. Andungis namin at manghiyak-ngiyak kami sa tuwa. Nakita din namin yung leader namin. Tuwang-tuwa siya noon. Inaya niya kami sa bahay niya at doon namin kinuwento lahat. Kuwento din niya na nung nag-aantay pala kami, nagpasya na rin muna siyang magpahinga dahil nakita niya na kaming natutulog. Pero pagising niya, wala na daw kami. Hinanap niya daw kami pero hindi na niya kami makita. Sinabi namin sa kanya na pagising namin, nakita namin siya na naglalakad. Kaya sinundan namin siya. Tapos bigla na lang siya nawala. Sinabi niya na inkant daw yun. At niligaw kami. Sinabi din namin na may nakita kaming matandang lalaki. At pinatuloy kami sa kubo. At tinuro sa amin yung daan pa uwi. Hindi na kami nakapagpasalamat kasi bigla na lang siyang nawala. Mabait daw na bantay yun at magpasalamat daw kami dahil tinulungan niya kami. Bumalik kami kung saan kami lumabas kanina kaso wala na yung butas. Kundi isang malaking tumpok na lang ng lupa. Nag-alay kami ng pagkain at kaunting dasal. Tinanong namin yung leader namin kung bakit siya papakit ng bundok. At nagulat kami sa sagot niya. Balak niya daw kaming hanapin ulit dahil 4 na araw na pala kaming nawawala. Nag-stay muna kami sa bahay ng leader namin para makapagpalit na kumain ulit. Pagkatapos, paalam na din kami. Habang nasa biyahe kami, biglang nag-alarm yung mga cellphone namin. Tantad ng messages and missed calls. Alam kasi ng parents namin na 1 week lang kami mawawala. Siguro nagtaka na lang sila na 4 na araw na kami hindi makontak. Pero bago kami umalis sa bahay ng leader namin, ito yung sinabi niya sa amin. Salamat daw kami at tinulungan kami ng isa sa mga bantay ng bundok. Hindi lahat ng katulad namin maswerteng nakakabalik. At kahit anong bundok daw ang akitin namin, matuto kaming gumalang. At higit sa lahat, tahimik kaming umakyat at siguradong makakababa kami ng ligtas. Gabi ng Lagim. Sa Ondas. Itatago ko na lang ang sarili ko sa pangalang Pan. Isa akong Grab driver. Nagsimula ako noong May 2016 at naging maayos naman ang biyahe ko. Sakto lang yung kita. Noon tuwing gabi ako bumabiyahe dahil ayaw ko ng sobrang traffic. Kamakailan lang, may mga pangyayari na talaga namang kumumbinsi sa akin na bumiyahe na lang ng umaga. Ang gamit kong sasakyan ay pag-aari ng kapatid ng asawa ko. Binili yun October 2015. Brand new nung binili. Pinabless yung sasakyan sa Banawag pero hindi sila ang nagpabless kundi yung humiram lang nung sasakyan. May rosaryo na nakasabit dun sa rearview mirror. Tuwing bumabiyahe ako, lagi ko yung hinahawakan. Ngunit
tila para akong pinaglalaruan dahil madalas pag nalilingat ako sa mirror, nakikita ko lang na nakapulupot na yung rosaryo sa mirror na imposible namang mangyari. Kahit pa sabihin ko na nalubak ako, hindi yun pupulupot kung walang gagawa nun. Palagi yung ganun. Araw-araw. At eto na ang mga pangyayari. Unang pangyayari, may nag-book sa akin at sa Glorieta ko siya pinuntahan. Mall yun. E di matao. Bandang 10:00 ng gabi. Nakita ko na yung pasahero ko. Babae siya na parang probinsyana. Nung papalapit na yung sasakyan, nakita ko yung mukha niya na parang may sinisilip sa loob ng sasakyan. Binaba ko yung window ko at, "Ma'am, ako po yung Grab driver." "Ay, kuya, may pasahero ka pa ata." "Wala po." "Bakit? Ano po ba yon?" "May babae kasi sa likod, nakita ko yung kamay niya sa bintana." "Ganun po ba?" "Ako po yun. Kamay ko po yun. Inunlock ko po yung pinto." Pero hindi talaga ako yun. Sinabi ko lang yun para hindi niya maisip na may ibang tao sa loob. Sumakay na siya at hinatid ko na siya. At doon na nag-umpisa yung takot ko na baka may nagmumulto sa sasakyan. Pangalawang pangyayari, may nag-book na naman sa akin at ang pick-up place niya ay sa Mall of Asia. Bandang 10:00 ng gabi ulit at syempre matao pa rin. Nakita ko na uli yung pasahero ko. Mag-anak sila. May batang babae na kasama, mga 5 years old yung edad. Nakita ko yung babae na parang may tinatanaw sa loob ng sasakyan. Nung mapuntahan ko siya, binaba ko na yung window. "Ako po yung sa Grab." "Ah, okay." Sumakay na sila. "Akala ko may kasama ka pang bumabiyahe." Deadma lang ako dahil focus ako sa pag-drive hanggang sa marinig ko yung anak niya na may tinatawag sa likod. Adventure yung sasakyan na gamit ko. "Ate, ate, ate, ate." Nakita ko nagtataka yung mga magulang niya kung bakit tila may tinatawag yung anak nila. Hanggang sa bumaba na sila. Naisip ko na tila may babae nga sa sasakyan at mukhang hindi siya umaalis. Pangatlong pangyayari. Nasa May Binondo ako. Wala na akong pasahero noon. Pauwi na ako mga 1:00 ng madaling araw na yon. At habang nagdadrive ako, bigla na lang may sumisipa sa likod ng inuupuan ko. Nilingon ko at hindi ko inaasahan yung nakita ko. Nakita ko na yung babaeng nakikita ng mga pasahero ko. Nakaupo sa pinakalikod. Mahaba ang buhok niya na itim. Nakayuko siya na tila nakatingin sa akin pero wala siyang mukha. Sobra akong natakot at sa takot ko, hindi ko na nakita na naka-red light na pala yung traffic light. Kaya naman napapreno ako ng malakas na umiyak na yung gulong ko sa sobrang preno ko. Tinabi ko na yung sasakyan at nagpasundo ako sa asawa ko dahil hindi ko kayang umuwi mag-isa dahil baka maaksidente ako. Pagkatapos ng pangyayari na yon, umaga na ako palaging bumabiyahe. Hindi na ako nagpaabot ng gabi dahil ayoko nang makita yung babae. Sinabi ko sa hipag ko na baka pwedeng ipabless ulit yung sasakyan para mawala na yung babae. Pagkatapos ng pangyayaring yun, umaga na ako palaging bumabiyahe. Hindi na ako nagpapaabot ng gabi dahil ayoko nang makita yung babae. Sinabi ko ito sa hipag ko na baka pwedeng ipabless ulit yung sasakyan para mawala na yung babae. Pinabless nila yung sasakyan sa Antipolo naman, ngunit nandun pa rin yung babae.
Paano ko nasabi? Eto na ang sumunod na nangyari. Yung asawa ng hipag ko, may kaibigan siya na may third eye. At hindi lang third eye, may abilidad rin siya na mag-astral travel kung saan nakakapunta siya sa ibang dimension. Nakiusap si Kuya Arman, hindi niya tunay na pangalan na baka pwedeng makita ng kaibigan niya yung sasakyan. Pinuntahan ito ng kaibigan niya sa pamamagitan ng pag-astral travel at mula Quiapo, nakapunta siya rito sa amin. Nung makita niya yung sasakyan, nakita nga niya yung babae na nagmumulto. Nandun pa rin siya sa likod, nakaupo at galit na galit ang muka. Parehas kami ng description sa babae. Mahaba ang buhok na itim. Nakayuko, and this time, may mukha na siya at nanlilisik ang mga mata at galit na galit raw ito. Nakiusap ang kaibigan ni Kuya Arman na baka po pwedeng umalis na siya. Dahil binabiyahe yon at ginagamit na pang negosyo. Napakiusapan naman niya yung babaeng nagmumulto at umalis naman ito. Simula nun, wala nang nagpaparamdam sa sasakyan. Ngunit, hindi ibig sabihin nun ay babiyahe na uli ako ng gabi. Mahirap na at baka kung ano pa ang makita ko ulit at may mangyari pa sa akin. Gabi ng lagim. Sa Ondas. Ang kwentong ito ay isa sa mga nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko. Sariwa pa rin sa aking alaala ang mga kababalaghan na iyon. Nangyari ito nang pumunta kami sa isang baryo sa Norzagaray, Bulacan upang bisitahin ang mga kamag-anak ng aming kaibigan na si Elmer. 6 kaming magkakaibigan ang pumunta. Tahimik at liblib na lugar daw ang barangay na iyon. Pasado 11:00 ng gabi nang marating namin ang mismong bus stop. May isang biyahe pa kami at papunta na iyon sa mismong barangay. Ang sabi ay sa tapat ng barangay hall daw kami ibababa at mula roon ay bababa kami sa isang maliit na bundok dahil doon mismo kami tutuloy sa bahay ng tito ni Elmer. Habang nasa biyahe, patuloy kaming nagkwentuhan ng katatakutan. Tila nakikinig sa amin ang mga puno at malamig na hangin. May mga pagkakataong napapahiyaw sa kwento ang mga kaibigan naming babae. Ngunit napatigil kami nang sinaway kami ng pinsan ni Elmer. Ang sabi niya, "Tama na yan, baka magalit sila." Nagtataka kaming nagtanong kung sino ang tinutukoy niyang magagalit. Subalit hindi niya kami inimik. Bagkus ay tinignan lang kami. Nakapaa kaming bumaba dahil kakatila lang ng ulan noon at paniguradong puro putik daw ang madadaanan namin. Mag-aalauna na ng umaga nang magsimula kaming bumaba ng bundok. Napakadulas ng daanan at may mga pagkakataong nadudulas ang ilan sa amin. Ngunit nagtatawanan lang kami. Higit 30 minuto raw ang pagbaba, pero ang sabi ng pinsan ni Elmer ay baka abutin kami ng 1 oras dahil mga baguhan kami at hindi kami sanay sa mga ganoon. Habang bumababa ay kapansin-pansin ang mga kubo na dinadaanan namin. Napakatahimik nga ng lugar na iyon. At bukod sa kubo ay tanging mga puno lang ang nasa paligid namin. Bago kami makababa sa mismong barangay nila ay biglang nagalit sa amin ang pinsan ni Elmer. "Ang iingay niyo kasi, ayan tuloy," sambit niya.
Napatigil ang lahat at nagtatakang bumaling sa kanya. Anong problema, Insan? Tanong ni Elmer na halatang nagtataka rin. Magbilang kayo. Sagot naman ng pinsan niya. Ngunit, takang sinagot naman ito ni Joel. Bakit po kuya? Ang sagot naman niya basta bilangin ninyo kung kumpleto kayo. Ilan ba kayo kanina? 6 po kaming lahat. Sagot ko na may halong pagtataka. O pinsan, kumpleto kami. Sagot naman ni Elmer. Mas lalong tumindig ang aming balahibo nang sabihin ng pinsan ni Elmer ang mga katagang. Hindi nakasayad yung paa. Ang ingay nyo kasi. Huwag ninyong tignan. Dagdag pa nito. Halos nagyakapan kaming lahat sa takot at dumiretso sa tinutungo. Nang makalayo na kami, ay nagpasya kaming silipin ulit ang likuran namin. Ngunit, nagimbal kami nang naroon pa rin ang babae. Pero hindi lang basta nakatingin sa amin, kundi nakaturo pa ito. Dumiretso ulit kami sa paglalakad at hindi na kami muling lumingon pa. Bago pa man namin marating ang tapat ng bahay ng tito ni Elmer, ay sinabihan kami na wag muna basta matutulog, na tila ba alam agad ang nangyari. May mga nakita ba sila? Tanong ng tito ni Elmer sa anak nito na kasama namin. Meron pa, sagot ng pinsan ni Elmer. Si Macaria? Tanong ulit nito. Nagtanong si Paul, isa sa mga kaibigan namin. Sino pong Macaria? Ngunit nabigla kami sa sagot ng tito ni Elmer. Leader yon ng mga kulto rito sa amin. Nagsipagtayuan ang aming balahibo nang marinig iyon. Napagpasyahan naming matulog na. At bukas ay mayroon daw kaming pupuntahan. 9:00 ng umaga, gising na ang lahat at naghanda para sa lakad namin. Dala ng tito ni Elmer ang isang manok at sabay-sabay kaming umalis. Narating namin ang isa pang liblib na lugar kung saan ay may isang parang bahay-sambahan o kapilya. Sinilip namin ang loob nito pero nagtataka kami sa itsura nito. Pabilog ang upuan at walang mga ribulto. May mga nakapaskil sa dingding na sabi ni Jane ay mga Latin daw. Iba rin ang itsura ng bintana noon. Mataas at maliliit. Nagtaka kami sa ginawa ng tito ni Elmer. Ginilitan niya ang manok at ipinatak ang dugo nito sa palibot ng bahay-sambahan. Agad kaming nagtanong, ngunit pinilit itong hindi sagutin ng tito ni Elmer. At nagyaya itong umuwi na. Pagdating sa bahay, ay agad kaming tinanong ng tito ni Elmer. May napansin ba kayo kanina? Tanong niya. Wala naman po, sagot ni Joel. May mga nakatingin sa atin kanina, sambit naman ng tito ni Elmer. Kinilabutan kami, ngunit hindi na lang ito pinansin pa. Pasado 10:00 ng gabi, nang makauwi kami galing sa selebrasyon ng kaarawan ng kamag-anak ni na Elmer sa ibang baryo. Nakapag-asikaso na ang lahat at matutulog na. Tanging si Camille na lang ang hinihintay dahil maliligo raw muna siya. Nasa labas naman ng bahay ang isang maliit na banyo
Nakaidlip na ang iba at maya-maya pa ay narinig namin ang hiyaw ni Camille sa labas. Agad na binuksan ni Elmer ang gasera para tignan kung anong nangyari. Dali-daling pumasok sa loob at umakyat sa taas. Nanginginig at di makapagsalita. Agad namang binuksan ni Elmer ang gasera para tignan kung anong nangyari. Dali-daling pumasok sa loob si Camille at umakyat sa taas na nanginginig at hindi makapagsalita. Tinuro niya ang labas at bago namin silipin ay narinig namin ang sinabi ng tito ni Elmer. "Huwag kayong lalabas!" Sambit nito. Sumilip kami sa mga puwang ng kawayan na dingding kung anong mayroon. Ngunit nagimbal kami sa nakita namin. Mga nakaitim sila. Punong-puno ang isang daanan na halos siksikan na. Ang iba'y may hawak na kandila, ngunit lahat sila ay nakayuko. Kinuha ng tito ni Elmer ang isang kapirasong tela na may lamang anting-anting at bumulong ng mga salita. Ang iba sa amin ay nakatalukbong ng kumot, ngunit kaming tatlo ni na Elmer at Joel ang nanatiling nakasilip. Bumaba ang tito ni Elmer para protektahan kami sa kung anuman ang mangyari. Napadungaw sa isang maliit na bintana si Elmer at nagulat siya nang may mapansin din siyang mga nakatayo sa mga sanga ng puno at mga nakaitim din. Napaatras kami dahil tila yata nakapalibot na ang mga kulto na sinasabi ng tito ni Elmer. Maya-maya may naririnig kami sa labas. Hindi namin maintindihan kasi Latin ang lengguwahe. Ngunit may isang salita na naintindihan namin. Espiritus. Naririnig din naming nakikiusap ang tito ni Elmer sa mga kulto na lubayan na kami at pagpasensyahan kung anuman ang aming nagawa. Dinig na dinig namin ang tila isang hinihilang kadena. Hindi kami nakatulog nung gabing iyon dahil sa sobrang takot na aming naramdaman. 12:00 ng tanghali nang napagpasyahan naming umuwi na. Ang mga kasama naming babae ay hindi namin makausap ng maayos. Lalo na si Camille na tila walang gana sa lahat. Isa lang ang nais niya at iyon ay ang makauwi na kami. Umuwi kaming puyat at habang umaakyat pa ilaya ay dumadampi sa aming balat ang kakaibang klaseng lamig ng hangin. Naghintay kami ng ilang oras sa harap ng barangay hall. Madalang ang biyahe noong mga oras na iyon. At nang nakasakay ay nakahinga kami ng maayos. Pinagkwentuhan namin iyon sa biyahe hanggang sa nakatulog ang ilan sa amin. Hating gabi na rin nang nakauwi kami sa Maynila. Magkakapitbahay lamang kami at eskinita ang dadaanan bago marating ang isang compound. Marami pang tao noon dahil may pinaglalamayan malapit sa eskinita sa amin. Pero bago kami makaliko sa eskinita, ay may pamilyar kaming nasilayan
Kitang-kita namin ang mga nakaitim na nakapalibot at nakatingin sa mga bahay namin. Napasigaw na lang kami at nagtakbuhan. Basta ang huli kong natandaan bago ako mawala ng malay ay sinabi ni Paul yung tungkol sa mga nakaitim. Kinuha sa bag namin ang sinuot namin nung pumunta kami sa Bulacan. Ginunting ang gilid nito at sinunog. May sabi-sabi na ang mga nakita namin ay tinatawag na sundo. Pinababalik kami sa lugar na iyon ng albularyong tumingin sa amin at mag-alay daw kami gaya ng ginawa ng tito ni Elmer. Hindi kami pumayag noong una dahil sa takot. Ngunit napagkasunduan namin, nasundin na lang dahil kasama naman namin ang aming mga magulang at ang albularyo. Pumunta kami roon at ni isang ingay o salita ay hindi namin pinakawalan. At baka maingayan na naman sila. Nag-alay kami ng mga prutas at ng isang buhay na manok. Umuwi rin kami agad noon at hindi na dumaan pa sa tito ni Elmer. Kita sa mga mata namin iyong pagkapanatag. Puwera lang kay Camille na tila wala sa ulirat. Nagtaka ako nang nagsasalita ng mabilis si Camille at hindi maintindihan habang siya ay nakayuko. Nang aking tanungin at sinilip ang kanyang mukha, nagimbal na lang ako pagkat wala nang itim sa kanyang mga mata at patuloy sa pagsasalita na tila may kausap siyang hindi namin nakikita. Gabi ng lagim. Sa Ondas. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng story tungkol sa mama ko. 9 years na siyang patay pero sariwa pa rin sa akin ng lahat at kinulam siya ni Lola. Masakit mawalan ng ina. Pero mas masakit kung ang dahilan ng pagkawala ng ina mo ay ang sarili mong lola. Maagang naging mag-asawa ang mama at papa ko at sa edad na 17, niluwal ako sa mundo ng ina ko. Oo, bata pa sila. Bata pa talaga kung iisipin mo para bumuo ng sarili nilang pamilya. Pero wala nandyan na. Nagkaroon ako kaagad ng kapatid. Nagkaroon ng sakit ang kapatid ko dahil sa kakapusan at dahil hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral ang magulang ko. Kinailangan nilang ipaampon ang kapatid ko sa kamag-anak namin. Pagkatapos noon, okay naman na kasi naisalba yung kapatid ko. Nung medyo tumagal-tagal, napapadalas na ang pag-aaway ng mama at papa ko dahil ang papa ko ay likas na lakwatsero. Pag-iinom ng alak, nakikipagsabong ng manok, nakikipagpustahan sa pulan, o kaya naman sa basketball. Ganyan madalas ang gawain ng papa ko. Yan din ang madalas nilang pag-awayan ng mama ko. Laging ganun ang nangyayari. Kaya nagsawa si mama at nakipaghiwalay siya kay papa. Nabuhay ako sa ganung sitwasyon. Hanggang sa nagkaroon ng bagong asawa si mama. Okay naman, tanggap naman ako ng stepfather ko. Tunay na anak ang turing niya sa akin hanggang ngayon. Nagkaroon ako ng stepsister at doon na nagsimula ang lahat. Nagsimula nang makaramdam si mama ng mga sakit sa katawan niya nung time daw na pinapadede ni mama yung bunsong kapatid ko sa mismong breast niya, may nakuha siyang buhok. Nakakapagtaka sa mismong breast niya nakuha, as in hinila niya sa mismong butas ng nipple niya. Hindi muna nagpatingin si mama sa kahit anong manggagamot o doktor pero sinabi niya na yung nangyari kay Lola.
Ilang buwan ang lumipas, hindi na muling naulit yon kay mama. Pero doon naman siya simulang tubuan ng bukol sa leeg. Lumaki yung bukol, kasing laki ng bola ng table tennis. Nagpatingin na si mama sa albularyo kasi naniniwala naman kami sa mga di pangkaraniwang sakit. Di ko na alam yung eksaktong nangyari kasi di naman ako kasama nung pinapagamot si mama. Pero pumutok daw yung bukol ni mama sa leeg at puro nana yung lumabas at lumabas din doon sa pinagpapagamutan kay mama na may kumukulam sa kanya. At yung kumukulam daw sa kanya ay yung biyanan niya, yung nanay ni Papa. Di kami halos naniniwala nun kasi baka daw nagkamali lang yung manggagamot, sabi nila mama. Kasi di siya makapaniwala na mama mismo ni Papa yung gagawa nun sa kanya. Hanggang sa tumubo ulit yung bukol ni mama sa leeg at ang masaklap doon, naging 3 na. Pumunta kami sa pinakamagaling na manggagamot dito sa amin. At oo, sinama na din ako kasi medyo nakakaintindi na din naman ako noong time na yon. At para din daw mabigyan ako ng anting-anting pang proteksyon na din. Nakita ko kung paano gamutin si mama. Inipit nung manggagamot yung bala ng baril sa daliri ng paa ni mama. Ewan ko lang kung may pulbura pa yung bala. Pagkatapos nun, umaaray na si mama pero iba na boses niya. Iniipit pa rin nung manggagamot yung daliri ng paa ni mama na may nakaipit na bala habang tinatanong niya kung ano ba pangalan ng kumukulam kay mama. Umaaray lang siya pero di niya sinasagot yung tanong ng manggagamot kaya dinagdagan ng bala yung paa ni mama. At doon umamin yung kumukulam kay mama na kasalukuyang nakasanib sa kanya. Nagsabi ito ng pangalan at yung pangalan na sinabi niya ay yung pangalan ng mama ni Papa. Di pa rin kami naniniwala kasi baka kapangalan lang. Pero nagtanong pa ulit yung magagamot at sinabi ng makukulam yung exact name niya, pati na din address at iisa yung name at address ng mama ni Papa sa name and address ng kumukulam kay mama. At doon na kami naniwala. Tinanong ng manggagamot kung anong inilagay niya sa leeg ni mama, bakit naging ganon. Ang sabi niya, uod daw. Kaya pala halos nangamatis yung leeg ni mama kasi ganon yung ginawa niya. Hayop siya. Naiyak ako nang narinig ko yon kasi sobrang awang-awa na talaga ako sa mama ko kasi palagi niyang iniinda ang sakit na nararamdaman niya. Dahil dun sa bukol sa leeg niya, iba pa yung sakit ng katawan niya, pati na din ulo niya. Na halos di na siya nakakain na maayos dahil doon. Magandang babae yung mama ko. Maputi ang kutis, straight na black yung buhok, bilugin yung katawan niya pero sexy pa din siya. Pero simula nung nagkabukol sa leeg si mama, nangayayat siya hanggang sa halos putot balat na lang siya. Ginamot nung albularyo si mama at oo, totoo nga, may uod yung bukol ni mama at nakuha yan sa leeg niya nung hiniwa ng blade yung bukol ni mama para pumutok na ito. Sobrang iyak ako ng iyak nung time na yon. Sobrang galit na galit ako sa mama ni Papa at di pa doon natapos ang kalbaro ni mama. 1 o 2 buwan naging okay si mama pero di pa bumabalik ng lubusan yung dati niyang katawan. Kinailangan kong mag-stop ng pag-aaral kasi walang mag-aalaga sa akin. Walang mag-aasikaso. Siguro dapat nasa 2nd o 3rd year college na ako ngayon kung di ako nag-stop. Pero awa ng Diyos, grade 12 pa lang ako ngayon. Yung stepfather ko, alaga niya yung 2 stepsister ko. Ang nag-aalaga kay mama, yung mama niya. Tumutulong na lang din ako kasi nung time na yon as in mahina pa din si mama kahit wala na siyang kulam. As in, mahina siya. Minsan dumudumi at umiihi na din siya sa salawal niya. Kailangan mo na din siyang subuan. Halos di ko matignan ng matagal nun si mama kasi awang-awa ako sa kanya. Tuwing titignan ko siya ng matagal, naluluha ako sa awa. Pero nagagalit si mama sa akin pag nakikita niya akong umiiyak dahil sa kanya. Kaya ayon, halos di ko siya matignan ng matagal. After ilang weeks, naduling yung mata ni mama. Yun pala, kinukulam na naman siya ng magaling na nanay ng papa ko. One time nasa labas ako ng bahay tapos yung lola ko naglalabas sa labas. Bigla akong tinawag ni mama.
Nagulat ako kasi nandun na siya nakasandal sa dingding ng bahay. Natakot ako bigla kasi nakita ko yung mata ni Mama. Bakit ganun na? Tapos tinatawag niya pa din ako pero natatakot akong lumapit dahil siguro nabigla ako sa nakita ko. Tinawag ko yung lola ko habang umiiyak ako. Lumapit si lola kay Mama tapos inalalayan niya to pabalik sa kwarto. Naghalit si lola sa akin noon kasi bakit daw pinapabayaan ko si Mama na lumabas mag-isa. Kinagabihan noon, di na nakatiis si Mama. Iniinda niya na talaga ang sakit sa buong katawan niya. Di ko alam kung paanong sakit pero sobrang sakit daw. Tuwing gabi kasi umuungol si Mama sa sakit. Minsan pinipilit niya nang di umungol kasi nahihiya na siya kay lola. Kasi lagi na tong puyat. Pero nung time na yon, di na siya nakatiis sa sobrang sakit. Mayroong nakapagsabi kay lola na ipalawayan si Mama doon sa kumukulam sa kanya para gumaling siya. Dahil nga sa desperada na si lola na gumaling si Mama, sinunod namin yun. Mga 7:00 ng gabi ay umalis kami sa aming bahay. Binuhat si Mama nung tito ko papunta sa tricycle kasi yun ang sasakyan namin paalis. Sabi ng tito ko, sobrang bigat daw ni Mama, halos 2 tao daw ang katumbas na bigat nito. Nakakapagtaka lang kasi halos butot balat na si Mama, pero bakit ganun pa siya kabigat? Ang sabi ni lola, total daw ay hindi naman alam ng Mama ni Papa na alam na namin na siyang kumukulam kay Mama. Pag nandun na daw kami ay magpapanggap kami na parang walang nangyari. Ang sasabihin lang daw namin pag tinanong kami kung bakit biglaan kaming pumunta doon ay sa kadahilanan na ilang araw nang napapanaginipan ni Mama si lola at ilang araw na din itong nilalagnat. Nakarating kami sa bahay nila Papa. Kahit sobrang natatakot ako sa Mama ni Papa kasi nga alam ko na yung nangyari, nagmano pa rin ako sa kanya, pati kay Lolo at kay Papa. Nandun na din sa loob si Mama pati si Lola. At pati na din si Tito. Pinalawayan na agad si Mama at pagkatapos noon ay nagpaalam na si Lola na aalis na kami para din makapagpahinga si Mama. Binuhat na ulit ng tito ko si Mama paglabas ng bahay nila Papa pero mas bumigat daw si Mama, sabi ni Tito. Hindi ka na kami dumiretso pa uwi sa aming bahay kasi masyado nang malayo kaya doon na kami tumuloy sa kamag-anak namin. Ilang baryo lang ang layo galing kila Papa. Hindi pa din nagbago ang pakiramdam ni Mama bagkus ay mas lumala pa ito. Kaya kinabukasan ay naghanap ng magagamot si Lola at yung pinsan niya. Noong mga time na yon, marami nang nag-aalaga kay Mama. Binilhan nila si Mama ng mga prutas at masasarap na pagkain para lang kumain siya. Pero di na siya makakain dahil sobrang sakit daw ng lalamunan niya. Iyak na ako ng iyak noon. Tapos si Mama nakapikit na lang. Tapos tuloy-tuloy yung pagtulo ng luha niya. Kinakausap namin siya pero kailangan mong ilapit yung tenga mo sa bibig niya para lang marinig mo yung sasabihin niya kasi sobrang hina talaga. Halos wala nang marinig. Ilang days na ganun si Mama. Hanggang sa dumating yung time na nakahanap na ng manggagamot. Dinala si Mama sa manggagamot. Binuhat na siya ng mga tito ko papunta sa jeep kasi hindi na niya kayang umupo. Kailangan talaga nakahiga na lang siya. Dumating sila bandang hapon, siguro mga 1 o mag-2 ng hapon. Lahat sila magaang mata. Si Mama nasa kwarto na lumuluha pa din ang mata. Tapos nalaman na lang namin na wala na daw pag-asa si Mama. Acute na yung kalagayan niya. Kaya daw gamutin si Mama nung manggagamot pero di na daw kaya ng katawan ni Mama. Habang ginagamot daw si Mama, sinabi sa kanila nung magagamot na kaya daw sobrang bigat ni Mama kahit halos butot balat na siya ay dahil daw nilagyan ng buhangin yung katawan niya. Tapos, kaya daw naduling si Mama, hinipan daw kasi yung mata niya. Tsaka kaya din laging sumasakit ulo ni Mama kasi may mga bubog at yung bubog nakuha din nung ginagamot si Mama. April 13, Friday. Bago maghapon, tuluyan nang nagpaalam si Mama. Sobrang sakit kasi wala akong magawa. Nakikita akong nahihirapan si Mama pero wala talaga akong magawa. Nung inimbalsa mo si Mama, 1.5 liters na lang na dugo ang nakuha sa kanya.
Simula noon, nagtanim ako ng galit sa mama ni Papa. Di na siya naawa sa akin. Pati na din sa mga kapatid ko na ang liliit pa, tinanggalan niya na ng ina. Pero dumating din naman karma niya. Dati nang baluktot ang mga daliri sa kamay ng mama ng papa ko. Pero nakakakain pa rin siya mag-isa. Sabi ni Papa sa akin na stroke daw yon kaya ganon. Pero di na ako naniniwala. Sinungaling naman sila eh. Year 2016, lalong bumaluktot yung daliri ng kamay ng mama ni Papa to the point na di na siya nakakain pag di siya sinusubuan. Di na din siya nakakaligo mag-isa, tapos di nakakalakad pag walang alalay. In short, alagain na siya. Year 2018, nung simulang naging mahina na din yung katawan niya hanggang sa na-high blood siya at may kasama ng stroke at nakaratay na sa ospital. Katulad nung nangyari kay mama, nakahiga lang siya sa ospital at di na din makakain. Di mo na din halos marinig yung sasabihin niya kung di mo ilalapit yung tenga mo sa bibig niya. Ewan ko ba? Pero di naman sa wala akong puso. Sadyang di lang talaga ako naaawa sa kanya dahil tuwing nakikita ko siya, naaalala ko yung ginawa niya kay mama. Pang 3 days niya na sa ospital. Pinilit ako ng papa ko na puntahan siya, so pinuntahan ko siya. Ewan, basta, di talaga ako tinatamaan ng awa sa kanya kahit nakikita kong ganun yung sitwasyon niya. Saglit lang ako doon, tinitingnan ko lang talaga siya. After noon, umuwi na ako. Tapos, kinagabihan daw, namatay siya. Inamin ko, di ko pa talaga napapatawad yung mama ni Papa. Mapapatawad ko din naman siya eh. Siguro hindi lang ngayon. Gabi ng lagim. Sa Ondas. Inyong natunghayan ang mga kwentong puno ng kababalaghan. Nais ko munang pasalamatan ang mga naging guest narrators ngayong araw. Stanley Chi at Star de los Reyes ng Underpaid Podcast. Nelson Beruin, Pau Castillo, Tiffany Camille, Ivan Embalsado, at Yadi Salabsab. I-follow sila sa kanilang mga social media pages na makikita sa description section ng episode na ito. Huwag nyo ring kalilimutan na i-follow ang Kilabot Pinoy Horror Stories sa Facebook, Instagram, TikTok at sa YouTube channel. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-click lang ang follow button at ang notification bell sa Spotify. At mag-iwan ng 5-star ratings. Kung kayo mismo ay may mga istoryang nakakapanindig balahibo, pwede nyong ipadala sa ating Facebook group o kaya naman via email sa kilabotstories2021@gmail.com. Muli, ako si Kuya Totoy na nagpapaalala, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Magmasid, mag-iingat kayo. Mga repakol, si Kuya Totoy nga pala to, ang tagapagsalaysay dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. May mga kwento ba kayong nakakapanindig balahibo na nais nyong ibahagi dito sa ating show? Mag-join na sa ating Facebook group. Pumunta lang sa description section ng episode na ito at pindutin ang link para maka-join. Tuloy-tuloy lang ang mga nakakapanindig balahibong kwento mula Spotify hanggang Facebook group. Ang hindi mag-join, hindi makakatulog ngayong gabi.